Good morning guys, good morning, good morning. Andito naman sila Kwatserong Bisaya. Magkukomento na naman tayo guys sa mga nangyari sa ating lipunan, lalo na sa politika. Pag-usapan natin guys yung courtesy resignation sa lahat ng mga sekretaris ni BBM. Courtesy resignation? Parang naulit lang yun guys, di ba? Noong mga nagtaang taon, nagpatawag din sila ng courtesy resignation sa lahat ng mga generals at sa lahat ng colonels, di ba? Ito guys, tignan natin kung bakit nasabi kong parang naulit lang. Malaking porsyento na ng mga general at colonel ang nagsubite ng courtesy resignation para bigyang daan ang paglilinis sa hanay ng Philippine National Police. Isusunod din daw ng PNP ang mga may ranggong lieutenant colonel. Nasa frontline ng balitang yan si Brian. Di ba? Naulit lang. Same pattern lang yung ginawa nila. Ginawa nila yon para magkaroon sila ng evaluation sa lahat ng mga generals, colonel o sa mga kapulisan. Pero ano nangyari sa kapulisan? May nagbago ba? Parang wala naman nagbago, parang lumala naman yata, di ba? Lalong lumala yung mga iskalawag sa kapulisan. Din ngayon, nagpapatawag na naman si BBM ng courtesy resignation sa lahat ng mga sekretaris para mag-evaluate na naman, para mag-cleansing na naman. Alam mo, ganito kasi yan, BBM. Kung meron kang gustong tanggalin ng mga sekretaris, tumbukin mo na lang. Huwag mo nang ipakita sa mga taong bayan na mayroon kang ginawang kakaibang desisyon dyan sa Malacanang. Kasi in the first place, lahat ng mga yan, ikaw ang pumili. Di ba? Dumaan yan sila sa isang katutak na screening. So, ibig sabihin, dahil nakapasar sila sa screening nung una, capable sila sa kanilang posisyon. Di ba? Parang ano lang yan kung mag-apply ka ng trabaho, kailangan ka munang dumaan sa isang katutak na training or isang katutak na interview na mga polis nga, mag-neurological examination pa yan sila, di ba? Karapat-dapat ba sila magiging pulis? Oh. How much more pagka secretaries ka, di ba? Na humahawak ka sa mga sensitive na mga posisyon sa gobyerno. So, dapat dumaan sila sa isang katakot-takot na mga interview. Diba? Para talagang capable talaga sila sa kanilang posisyon bilang isang sekretaris. Oh. Kaya pala, ang sekretary, ang pinagbasihan niyan is trust and confident ng Pangulo. Kaya hindi na sila dumaan ng mga interview. At saka may mga bali-balita, ako hindi ko naman alam, pero may mga balita daw na kailangan mag-offer sa iyo ng amount yung isang tao para magiging secretaries. Ganun. Ganun ba yon? May bilihan ng posisyon. Ganun ba yon? Parang yung sabi nila, yung narinig ko di ba? Kaya wala nang katakot-takot na interview kasi money talks na. Din now, nagpatawag ka ng courtesy resignation dahil magkaroon ka ng evaluation. Then, sa evaluation mo parang nakabawi na sila sa kanilang mga ininvest sa'yo nung eleksyon. Kuta na ba sila, Mr. President? Na ibalik na yung
investment nila. Nagtatanong lang naman ako, naibalik na yung ROI, kaya pinagre-resign mo na sila. Kung sino pa ba yung secretaries na hindi pa naibalik yung investment or hindi pa nakakuta, ganun ba yon? So kung sino yung hindi pa nakabalik, i-retain mo yan. Natanggapin yung resignation nila. Ganun. Anak ng tutsa talaga. Oh. Sarap magtrabaho sa gobyerno. Lalo na pagka close ka sa Pangulo. Ganito kasi yan. Kung ang dahilan nyo, kaya pinag-courtesy resignation nyo yung mga cabinet members nyo o secretaries, is magkaroon kayo ng cleansing sa government. Yung gobyerno kasi parang bahay yan. So pagka maglinis ka sa bahay mo, then ang bakuran mo lang ang nilinisan mo, of course makikita ng tao, ma-appreciate nila, wow, ang linis naman ng bahay, di ba? Pero pag hindi mo linisan yung loob ng bahay mo, nandun pa rin yung kalat. Nandun yung kalat, nandun lahat ng basura. So para totally malinis talaga yung buong bahay at saka yung paligid, unahin mo paglinis yung bahay mo sa loob. Sa loob ng bahay mo mismo. Sa kwarto mo, sa kusina, sa sala. Yan, hanggang sa makalabas ka ng bahay. Ganun dapat maglinis. So since ang pinag-usapan natin dito is yung leadership down the line, kung pag-resignin mo ng mga kabinitis mo, dapat ikaw din mag-resign. Para totally malinis talaga yung gobyerno natin. 'Di ba? Kasi linisan mo nga yung labas ng bahay mo, marumi naman sa loob. So ganoon din 'yan. Walang pagbabago. 'Di ba? Joke lang. 'Di ba? Dapat kung maglinis ka ng bahay mula sa loob hanggang sa labas. Gets nyo, Mr. President? 'Di ba? Tsaka wag kang magtira. Lahat ng mga hindi na kailangan dapat i-dispose mo na 'yan. Sama mo na rin sarili mo. Ito na lang ako guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you so much for watching. Bye-bye. Good night guys. God bless. Ingat kayo parati.